Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Love Stories. Minsan, sa hirap ng pinagdadaanan natin sa buhay, hindi maiwasang isisi natin sa Diyos ang lahat. Sapat na bang dahilan yon para tuluyan na tayong mawala ng pananampalataya sa Kanya? Diyos nga ba talaga ang may gawa ng lahat, maging ng mga suliranin natin sa buhay? O tayo lang din na pilit na inilalayo ang loob sa Kanya bilang Kanyang nilalang? Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa palayaw kong Agatha. Dalawa lang kaming magkapatid ni Maymay at ako ang panganay. Bata pa lamang kami ay nakamulatan na namin ang pagiging makadiyos ni nanay. Bukod sa lagi niya kaming isinasama sa panambahan ay wala rin siyang minti sa pag-attend sa mga Bible studies. Si nanay din ang nagturo sa amin na ugaliin ang pagdarasal bago kumain, bago matulog at pagkagising sa umaga. Tuwing linggo ay tanging kami lang ng kapatid ko ang naisasama ni nanay sa pagsisimba, kahit anong pilit kasi ang gawin niya para maisama si tatay ay nabibigo siya. Mas pinipili kasi ni tatay na magpunta sa sabungan kaysa sa sumama sa amin. Ipagdasal niyo na lang na manalo ako para matuwa naman ako kahit papaano. Ang tanging tugon lang ni tatay, saka na siya tatalikod sa amin habang hinahaplos ang panabog niyang manok. Konduktor ng bus ang aming ama habang mananahi naman si nanay. Bukod sa mga ganong tagpo ng mga magulang ko ay madalas din nilang pagtalunan ang bisyo ni tatay. Bukod kasi sa lulong ito sa alak at sigarilyo ay sobra na rin siyang nilamon ng sistema ng pagsusugal. May pagkakataon kasing nakakautang si tatay pero hirap naman siyang bayaran. Alam mo naman kailangan nating magtipid dahil dala-dalawa ng pinag-aaral natin. Ilang beses na kitang pinakiusapang tigilan na yung pagsusugal mo eh. Ginagawa ko lang naman yun para mapalaki yung pera. Mali ko bang matatalo ako? Pero hindi natin pera yun. Kinuha mo kay Berto. Pera ng simbahan yun. Ano ka ba naman? Sa naisagot ni nanay ay agad ko nang naintindihan ang ugat ng kanilang pagtatalo. Pwes, babayaran ko. Nakakahiya naman kasi sa mga kapatiran mo eh. Pagkaalis ni tatay ay agad naming pinuntahan ni Maymay si nanay. Baka sa mukha ng aming ina ang samaan ng loob habang umiiyak. Gustuhin ko mang sundan si tatay noon pero hindi ko na nagawa, Papa Dudut. Dahil mas inuna ko ang kapakanan ni nanay. Nakita ko ang paghihirap niyang may paliwanag sa mga kapatiran ng simbahan ang dahilan ng pagkawala ng perang ipinatago sa kanya. Bahagya akong naginhawahan nang makita ko kung paano nila inunawa ang sitwasyon namin. Matapos nilang pakalmahin si nanay sa pag-iyak habang nagkukwento, ay pinagdasal na lamang nilang pagbabago ng aking ama. Nag-decide na rin ang pastor noon na wag nang pabayaran kay nanay ang nawalang pera. Nagkaroon na lamang sila ng usapan na hindi na muling pahahawakin si nanay ng pera. Hindi dahil sa wala silang tiwala kay nanay, kundi para makaiwas na rin sa tukso si tatay. Mula noon ay napansin ko na kay nanay ang panlalamig niya sa simbahan. Dahilan niya ay sobra lang daw siyang nahihiya sa ginawa ni tatay. Pero sa kabila noon ay nagawa pa rin niyang patawarin ng aking ama.
Pero kahit nagkaayos na sila ay hindi na naibalik pa ang dating dedikasyon ni nanay sa panambahan. Marahil ay ginawa niya yun upang maiwasan ang pagtatalo nila ni tatay. Lubos kasing tinututulan ni tatay noon ang pagsisimba namin. Mabuti na lamang at ipinakita ni tatay ang determinasyon niyang magbago. Sinubukan din niyang iwasan ang alak at sigarilyo. Pinagsumikapan niyang makuhang muli ang tiwala ni nanay. Sa katunayan noon ay pumayag na rin siyang ibenta ang ilan sa mga alaga niyang panabong na manok. Para lang hindi na tayo mag-away pa, ipinabenta ko na kay paring Dodong yung mga manok. Sabay abot niya kay nanay ng perang mula sa napagbentahan. Labis ang tuwa ko nang muli kong masilayan ang ngiti sa aking ina. Ilang araw rin noon na naging maayos ang pamumuhay namin bilang pamilya, Papa Dudut. Walang problemang iniisip at walang araw noon na hindi kami nagtatawanan sa mga jokes ni tatay. Pero hindi ko akalaing may kamalasan palang kapalit ang minsan naming pagpapakasaya. Abala kasi sa paghahanda ng makakain noon si nanay nang bigla na lamang siyang matumba sa kinakatayuan niya. Mabuti na lamang at mabilis siyang nasalo ni tatay. "Wilma, gising! Anong nangyari sa'yo?" Nang hirap na si nanay sa pagsasalita ay agad na siyang nilabas ni tatay saka nagtawag ng tulong. Swerteng may tricycle na dumaan at mabilis naming naitakbo sa ospital si nanay. Umiiyak na kaming tatlo noon habang kinakausap si nanay. Panay din ang dasal ko sa Diyos na sana'y huwag niya munang kukunin sa amin ang aming ina. Na-stroke ang nanay ninyo, iha? Mabuti na lamang at mabilis niyo siyang naidala dito. Sa ngayon ay under observation pa siya. Naluha na lamang ako sa mga sinabing yon ng doktor, Papa Dudut. Ang buong akala ko ay mawawala na sa amin si nanay. Ilang kapatiran din sa church ang bumisita sa ospital para mag-abot ng tulong. Huwag kang mawawala ng pag-asa, iha. Isuko mo lahat ng takot mo sa Diyos. Naniniwala kong pagagalingin ng Panginoon ang nanay mo. Ang payo sa akin ng pastor namin. At kahit nga paralisado na ang kanang bahagi ng katawan ni nanay, ay masaya pa rin kami, Papa Dudut. Mas mabuti na kako yun na ganoon kesa mawala siya sa amin. Mula noon ay nakapirmi na lamang siya sa wheelchair at hirap na siya sa kanyang pagsasalita. Nagsasalitan kami ng kapatid ko sa pagsisilbi kay nanay, lalo na kapag nasa biyahe si tatay. Nakatulong din sa amin kahit papaano ang munting tulong mula sa dati niyang pinapasukan. Mula kasi nang ma-stroke siya ay huminto na siya sa kanyang pagtatrabaho. Sa tuwing nakikita kong nahihirapan si Maymay sa pagpapakain kay nanay, Papa Dudut, ay naluluhan na lamang ako sa awa. Kung pwede lang sanang saluhin ang lahat ng paghihirap ng aming ina ay ginawa ko na. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Dahil binigyan pa niya ng pangalawang pagkakataong mabuhay ang aking ina. At dahil nga sa hirap ng buhay ay huminto na lamang ako sa pag-aaral. Hindi kasi ako pumayag na dalawa kami ni Bunso na huminto sa pag-aaral, kaya nagpaubaya na lamang ako. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko inaasahan. Umuwi si tatay na mukhang lango sa alak. Sinubukan ko pang magtimpi noong una dahil hindi naman siya umiimik. Kapag ganoon kasing namumula siya ay alam ko nang nakainom siya kaagad. Gusto ko siyang unawain kung bakit niya nagawang uminom, Papa Dudut. Marahil ay namumroblema lamang siya sa mga gastusin. Kaso nang makita kong nilapitan niya si nanay, ay napahinto na ako sa ginagawa ko.
Wala naman palang silbi yung pagbabago ko eh. Tingnan mo nga ang sarili mo ngayon, Wilma. Sa nangyari sa'yo para bang lalo lang tayong nagkaproblema. Ang sabi ni tatay. Agatha, nasa na yung perang binigay ng boss ng nanay mo? Akin na dali, bigay mo sa akin anak. Aanhin niyo po. Tinitipid ko na kasi yon para sa baon ni Bunso at gamutan ni nanay. Basta ibigay mo lahat sa akin at gagawan ko ng paraan. Ipansusugal niyo po ba? Tay naman, akala ko ba nagbago na kayo? Kayo na nga tinutulungan, kayo pang galit. Pwes tay, kahit kailan, hindi makakatulong sa atin yung pagsusugal ninyo. Sa naging tugon ko ay padabog niyang kinuha ang hinubad niyang t-shirt saka muling umalis. Napabuntong hininga na lamang ako sa sobrang sama ng loob sa aking ama. Hindi ko kasi akalaing babalik na naman siya sa dati niyang bisyo, pero sa kabila ng inis ko kay Papa ay hinintay ko pa rin ang pag-uwi niya ng gabing yon. Maghahating gabi na nang marinig ko ang malakas na pagkatok sa aming pintuan. Kasabay noon ay ang mabilis na pagpintig ng aking puso. Agatha, buksan mo itong pinto. Yung tatay mo nasa ospital. Nang marinig ko ang sigaw ng kapitbahay namin ay saka pa lamang ako nagmadaling buksan ang pintuan. Anong nangyari kay tatay? Nasaksak sa pasugalan. Nakipagtalo pa kasi doon sa nakautangan niya. Puntahan niyo na sa ospital ngayon din. Diyos ko, tanging sambit ko habang iniisip ko kung anong una kong gagawin. Mabuti na lamang at nagising din ng oras na yon ng kapatid ko. Sa kanya ko na muna pinabantay si nanay saka ako nagmadaling nagpunta sa ospital. Halo-halong emosyon ng baon ko ng oras na yon habang nasa daanan ako. Gusto kong magalit sa katigasan ng ulo niya pero naawa naman ako sa nangyari sa kanya. Pagdating ko ng ospital, Papa Dudut, ay masamang balita kaagad ang sumalubong sa akin. Sobrang daming dugong nawala sa tatay ninyo, iha. Natamaan din ang ilang organs niya sa pagkakasaksak sa kanya. Ikinakalungkot ko pero hindi na namin siya naisalba. Parang bumagsak ang langit at lupa sa akin noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung kanino ako huhugot ng lakas ng loob sa mga nangyari sa amin. Natulala na lamang ako habang sinusubukan kong unawain ang mga sinasabi ng doktor sa akin. Hanggang sa hindi nagtagal ay humagulhol na lamang ako habang pinagmamasdan ng aking ama sa kanyang kinahihigaan. Sabi ko naman kasi sa iyo, tay, magbago ka na. Kung nakinig ka lang sa amin ni nanay, hindi na sana nangyari ito sa iyo. Tay naman, ba't mo naman kami iniwan? Umiiyak na sabi ko kay tatay. Nang mga oras na yon ay nagawa ko ring questionin ang Diyos, Papa Dudut. Kung bakit hinayaan niyang bumagsak sa akin ng lahat ng klase ng pasakit sa buhay. Kung bakit niya hinahayaang maghirap kami ng pamilya ko. Hindi naging madali sa akin ang pagsasabi kay nanay at sa kapatid ko sa sinapit ng aking ama. Muling umagos ang luha ko nang makita ko ang aking inang umiiyak. Batid ko na hirap din siyang tanggapin na wala na si tatay. Madalas niya kasing sambitin ang pangalan ng aking ama habang hinahaplos ang kabaong nito. Labis rin akong nag-aalala nang mapuna ko ang pagbabago ni nanay. Mula kasi noong unang araw ng lamay hanggang noong ilibing ay hindi na siya nagsasalita. Minsan, nahihirapan na rin kami ni Bunso na kumbinsihin siyang kumain. Lagi siyang tulala at tila malalim ang kanyang iniisip.
Bukod doon ay madalas ko din siyang marinig na humihikbi sa gabi. Bagay na unti-unting dumudurog sa aking dibdib. Kahit nahihirapan na ang aking kalooban, Papa Dudut, ay sinusubukan kong magpakatatag para kay nanay at kay Maymay. Ayaw ko kasing makita nilang pinanghihinaan ako ng loob. Ilan sa mga churchmate na rin ni nanay ang hindi ko na nire-replyan. Halos lahat sila ay isa lang ang tinatanong at yun ay kung kumusta na kami, lalo na si nanay. Sa mga nangyari sa pamilya namin ay tila ba lumayo ang loob ko sa Diyos. Kung totoo kasing may Diyos, sana'y hindi niya hinayaang maatake si nanay. At kung totoong may Diyos, sana'y hindi niya hinayaang mawala sa amin si tatay. Oo, Papa Dudut, isinisi ko ang lahat sa Diyos ng oras na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan niyang pagdaanan ko ang lahat ng paghihirap sa buhay. Nang mamatay si tatay ay lalo akong nahirapan sa gastusin. Kahit na may ilang mga kamag-anak kaming nag-abot ng tulong ay hindi pa rin yon sapat. Maging ang pangangailangan ni Bunso sa eskwelahan ay nahihirapan din akong ibigay. Ano kaya kung maghanap ka na lang ng mapapasukang trabaho, insan? Suhestyon ng pinsang kong si Tess. Paano si nanay? Sino mag-aalaga sa kanya kapag nagtrabaho ako? Di si Maymay. Siya muna mag-alaga sa kanya. Oo nga ate. Kaya ko namang alagaan si nanay. Sana panggabi ang kunin mong trabaho para salitan pa rin tayo. Para habang nasa school ako ikaw muna ang bahala sa kanya. Tapos pagkalarga ko sa hapon, ako naman ang bahala kay nanay. Sabad naman ni Maymay. May punto si Maymay, insan. Sakto, may alam akong pwedeng pag-applyan na trabaho. Magtulungan na lang kayong magkapatid. Para sa nanay ninyo. Ang sabi ni Tess sabay tapik ng balikat ko. Kahit papaano naman ay may punto si Tess, Papa Dudut. Hindi kami pwedeng lagi na lang umasa sa tulong ng ibang tao. Kailangan kong kumilos para sa pamilya namin. Kailangan kong gumawa ng paraan para magtuloy-tuloy ang gamutan ni nanay. Hanggang sa ipakilala sa akin ni Tess si Ma'am Veron, nangangailangan kasi siya ng cashier sa kanyang beer house. Alanganin pa akong tanggapin ang trabahong inaalok nila noong una pero nang banggitin sa akin ni Ma'am Veron ang sasahurin kong 7,000 kada buwan ay tinanggap ko na. Sige na insan, malaki na rin yon kahit papaano. Mas malaki pa nga yung sahod mo sa sinasahod ko Pangungumbinsi sa akin ni Tess. Hindi naging madali ang unang gabi ko sa trabaho dahil bukod sa puyat, Papa Dudut, ay malaking salapirin ang kargo ko. Hanggang sa hindi nagtagal ay nasanay din ako at ang unang sahod ko ay nilaan ko sa gamot ni nanay. Ipinasok ko na rin siya sa isang therapy center upang mapabilis ang kanyang paggaling. Hindi na rin ako nahihirapan sa gastusin namin sa bahay. Marangal na may tuturing ang trabaho ko, Papa Dudut. Dahil pagkakahalang naman ang ginagawa ko. Pero dahil nga sa beer house ang pinapasukan ko ay hindi ko maiwasan ang mabastos nang minsan ng ilang mga kalalakihan. May mga pagkakataon pang bigla na lamang akong hihilahin ng lalaki dahil lang sa namukhaan niyang sa beer house ako nagtatrabaho. Mabuti na lamang at mabilis kong naagaw ang bote ng alak na hawak niya at dali-dali kong ibinasag sa ulo niya sa sobrang takot ko. Minsan, iniisip kong bumitaw na lamang sa trabaho ko pero sa tuwing maiisip ko si nanay ay nagtitiis na lamang ako. Kahit na minsan ay halos ikamatay ko na ang sobrang sakit ng ulo ko sa puyat. Lahat ng yon ay kinakayanan ko. Wag lang malagasan ang minamahal sa buhay. Tanging si Maymay at nanay na lamang ang meron ako
at hindi ko kakayanin kapag nawala pa sila sa buhay ko. Mag-iisang taon na ako sa trabaho ko nang mapansin ko ang pagbabago ng trato sa akin ni Ma'am Veron. Madalas niya kasi akong sitahin kapag napapansin niyang medyo inaantok ako. May gabi kasi noong pinilit ko lang na pumasok kahit na hindi pa ako nakakabawi mula sa nakaraang duty. Nagkasakit kasi si Bunso at kinakailangan niya ako bilang kahalili niya sa pag-aalaga kay nanay. At kahit wala pa akong tulog noon mula sa katatapos kong duty ay pinilit ko pa rin pumasok kinagabihan. Ano ba naman yan, Agatha? Bakit ang dami nagreklamo sa panunukli mo? Sa iba mo pa naibigay yung bill ng isang customer. Sawa ka na yata sa trabaho mo eh. Madali akong kausap, Agatha, ha? Seryosong sita sa akin ni Ma'am Veron na halatang napipika na. Bahagya akong kinabahan sa huling nasabi ng boss ko, Papa Dudut. Kahit lutang ay sinubukan kong magpaka-alerto sa aking trabaho. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanyang pinagdadaanan ko at panagurado kasing hindi rin niya ako maintindihan. Habang naglalakad ako pa uwi ay para bang lumulutang talaga ang pakiramdam ko hanggang sa makasalubong ko ang tatlong lalaki na tila ba nakainom ang mga itsura. Ang buong akala pa ata nila ay nakainom din ako tulad nila. Oy, bebot pare oh, mukhang senglot na rin, ang sabi ng isa sa kanila saka sila nagtawanan. Miss, nakarami ka ata ng inuma. Hatid ka na namin, ang sabi naman ng isa sabay hawak sa akin sa braso. Ano ba? Kaya kong umuwing mag-isa, pwede ba? Nanghihinang tugon ko. Aba pare, may tama na pero pumapalag pa oh. At muli ay nagtawanan sila. Pagkatapos noon ay sapilitan nila akong pinagtulungang hilahin kung saan. Sa kabila ng pagpalag ko, Papa Dudut, ay mas nanaig pa rin ang lakas nila. Sa kabila ng pagpalag ko, Papa Dudut, ay mas nanaig pa rin ang lakas nila sa akin. Mga wala kayong respeto sa babae? Biglang sabad ng isang lalaki na tila sinusubukang sindakin ang mga kalalakihan. Huwag ka nga makialam dito, ang sagot ng isang lalaki na nagtatapang-tapangan. Ayaw niyong makialam ako ha? Kung ito na lang kayang makialam sa inyo. Tugon ng lalaki sabay pakita niya ng baril na nakasukbit sa kanyang balakang. Sa ipinakita niya ay sabay-sabay akong binitawan ng mga lalaki na tila naalimpungatan sa kanilang mga nakita. Parang ata pare. Sorry boss, sorry talaga. Hala sige, sa presinto kayo magpaliwanag. Dugtong niya sa kanya sila pinasakay sa isang police mobile kung saan ay naghihintay din ang kapwa niya mga pulis. Pagkaalis ng mobile ay saka pa lang niya ako nilapitan upang kumustahin kung okay lang ba ako. Pagkatango ko sa kanya ay bumigay na talaga ang katawan ko. Hanggang sa tila ba umuugong na lang sa pandinig ko ang tinig ng police officer na kausap ko kanina. Sinusubukan niya akong gisingin upang alamin ang pangalan ko. Pagkagising ko ay napansin kong nasa loob na ako ng isang silid na hindi ko alam kung nasaan. Hindi naman napalitan ang suot kong damit pero nag-alala pa rin ako kung saan ba talaga ako naroon. Pagkalabas ko ay agad kong napansin ang maraming silid na kahilera ng tinutuluyan ko. Kung hindi ako nagkakamali, Papa Dudut, ay nasa isang hotel ako. Sa pag-aalalang baka hinahanap na ako sa bahay ay agad kong kinuha ang mga gamit ko at saka ako nagmamadaling lumabas. Ma'am, check out na po kayo? Tanong sa akin ng front desk dahilan para mapahinto ako. Miss, paano ko napadpad dito? Ma'am, dinala po kayo ng isang police officer. Mukhang nahimatay daw kayo kaya dito niya kayo dinala. Hindi niya raw kasi alam kung saan ang bahay niyo eh.
Pero wag po kayong mag-alala ma'am. Umalis naman po siya kaagad pagkadala niya sa inyo. Mukha namang totoo ang sinasabi ng nasa front desk sa akin, Papa Dudut. Alam niyo po ba ang pangalan ng police officer na yon? Sorry po ma'am, hindi na po namin nakuha ang details niya. Gawa nga po nang nagmamadali po siyang umalis. Napakamot na lamang ako ng ulo ng oras na yon sabay labas ng hotel. Nang tingnan ko ang cellphone ko ay isang text mula kay Maymay ang natanggap ko. Tinatanong niya kung nasan ako at kung anong oras ako uuwi. Mabuti na lamang at malayo-layo pa noon ang oras ng pagpasok ko sa trabaho, kaya nakauwi pa ako sa amin. Idinahilan ko na lamang na nag-overtime ako sa trabaho para hindi na sila mag-alala pa. Sa pagpasok ko ng bahay ay laman pa rin ang isipan ko ang police officer na nagdala sa akin sa hotel. At ang tanging naalala ko lang kasi ay ang hugis ng kanyang mukha. Marahil sa sobra kong pagod sa trabaho kaya ako nahilo, Papa Dudut. Sana lang ay muli kong makita si Mr. Police Officer nang sa ganun ay makapagpasalamat man lang ako sa kanya. Ilang beses rin akong sinubok ng kasungitan ni Ma'am Veron sa aking trabaho. Hindi ko rin maintindihan kung bakit bigla siyang naging mahigpit sa akin. Kung bakit tila ba laging mainit ang ulo niya sa tuwing darating siya sa beer house, maging ang ilang mga katrabaho ko ay napupuna din yon, Papa Dudut. Hanggang sa dumating ang isang gabi nang makilala ko si Sir Verhel. Dati ko na siyang nakikitang lumalabas-pasok sa beer house pero kadalasan ay may kasama siya. Parang yun pa lang kasi ang unang pagkakataon na lalapit siya sa akin. Nang gabing yon ay naalibadbaran pa nga ako sa paraan niya ng pagtitig niya sa akin. Bakit ganun dito? Kung sino pa yung pinakamaganda sa lahat siya pa yung nakastay lang dito sa isang tabi. Aniya na para bang pasimpleng ng bobola. Matagal ka na rito, miss? Muling tanong niya pero hindi ko pa rin siya pinansin. Please don't get me wrong, miss, nakikipagkaibigan lang naman ako Pangungulit niyang muli. Hindi po kasi ako entertainer dito. Pagsusungit ko. Ito naman kumakaho Ganon na ba ako katanda tignan? Sinuot ko na nga itong polo shirt ng anak ko para magmukha akong bagets Hindi pa rin pala effective. Pati itong sapatos niya at saka ito Aniya sabay silip sa suot niyang panloob kaya natawa na lamang ako. O si, lumalabas ang ganda mo, miss, kapag nakangiti ka. Hindi naman ho ako masungit, sir. At saka pwede ba wag mo na akong sineserpa? Tanggalin mo na rin yung ho na yan. Lakas makatanda Muli akong napangiti sa naging reklamo niya. Hindi niyo rin naman ako masisisi, Papa Dudut. Sa kabila kasi ng pananamit ni Verhel ay litaw pa rin ang kanyang edad. Ang ilan rin kasi sa buhok niya ay mapuputi na at kung hindi ako nagkakamali nasa mid-50s na ang kanyang edad. Ganun pa man ay naging magkaibigan na rin kami ng gabing yon. Bukod kasi sa nagpakilala siya ay hiningi rin niya ang cellphone number ko. Madalas niya akong pangitiin sa mga text at banat niya sa tuwing magkausap kami sa telepono. Inamin naman niya sa akin ang pagkakaroon niya ng pamilya. May dalawa din siyang anak na parehong may propesyon na sa buhay. Nauna raw nagkapamilya ang bunso niyang anak na naninirahan na sa New Zealand kasama ang asawa niya. Ang panganay naman niya ay napirme sa poder niya pero bibihira na rin niyang nakakasama. Lagi daw kasi itong wala kaya para hindi siya mabagot ay lumalabas-labas siya. Naikwento ko na rin sa kanya ang buhay ko, Papa Dudut. Ganon na lang ang awa niya nang malaman niyang sinapit ni nanay. Napakabuti mong anak. Ngayon alam ko na kung bakit nagsusumikap kang magtrabaho. Kailangan kong gawin ang lahat ng yon para sa pamilya ko.
Gusto mo tulungan kita? Ilalayo kita sa trabaho mo. Tutulungan kita. Maging ang pamilya mo basta sumama ka lang sa akin. Ganon na lang ang gulat ko sa naging alok sa akin ni Sir Verhel, Papa Dudut. Okay ka lang? Saan mo naman ako dadalhin? Gusto kitang makasama, Agatha. Obvious naman siguro na gusto kita. Natawa na lamang ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Parang gusto ko rin kasing kumbinsihin ang sarili kong nagbibiro lamang siya. Nababaliw ka na ba? Paano ang pamilya mo? Ang asawa at mga anak mo? Hindi nila malalaman ang tungkol sa atin. Pumayag ka na, Agatha. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Ang lahat ng kailangan mo ng pamilya mo basta pumayag ka lang. Hindi. Ayoko, sir. Sorry na lang po, makakaalis na po kayo. Pagkasabi ko noon ay agad na akong umalis sa harapan niya. Tawagan mo lang ako kung sakaling magbago ang isip mo, ha? Pahabol pa niya na hindi ko na lang pinansin. Mabait sa Verhel, Papa Dudut, pero hindi maaari ang nais niyang mangyari. Ilang gabi ko rin siyang iniwasan simula noon at ayaw ko lang din kasi nang kinukulit ako. Ilang araw din akong nahirapan, Papa Dudut. Nang magsimula na kasi ang exam nila ni Bunso ay ako ang muling nag-alaga kay nanay. Pagkatapos ng magdamag na duty ko ay aalagaan ko naman si nanay sa maghapon. Dahilan upang muli rin akong madihado sa aking trabaho. Ilang araw ko ring tinitiis ang hirap ng kakaunti ang pahinga, Papa Dudut. Hanggang sa dumating ang isang gabing hindi ko na nakayanan. Isang waiter kasi namin ang nakita kong sumisimple sa pagkuha ng pera sa kaha. At kahit na lalaki siya ay nagawa ko pa rin siyang sitahin sa kabila ng laki ng kanyang pangangatawan. Kaya naman pala madalas ako nasyushort dahil may dagang magnanakaw dito. Sa gulat niya sa akin ay agad niyang binitawan ang perang hawak niya. Para kumukuha lang naman ako ng sukli bakit di mo ko hinintay? Trabaho ko yan, di ba? At saka pwede ba wala akong nakitang inilagay mong pera dyan para kumuha ka ng perang panukli? May nilagay ako. Ang hirap sa'yo, laging lumilipad yung isip mo Kaya ka laging nasyushort. Hindi ako maaaring magkamali sa mga nakita ko, Papa Dudut. Kaya hindi ko na rin napigilan ang galit ko sa katrabaho ko. Sasabihin ko to kay Ma'am Veron. Sige, gawin mo na matanggal ka dito. Akala mo ba papaniwalaan ka nun? Matagal na ako dito at kung may balak akong nakawan siya, edi sana noon pa. Kaya kung gusto mong matanggal dito, sige magsumbong ka. Paninindak niya sa akin at tila ba may balak pang balik na rin ako. At dahil sa malinis ang konsensya ko, Papa Dudut, ay hindi ako nagpasindak sa kanya. Agad kong sinabi kay Ma'am Veron ang tungkol sa mga nakita ko. Pero imbes na paniwalaan niya ako, ay kabaliktaran ang nangyari. So pinapasa mo ngayon sa mga datihang tao ko yung kapalpakan mo, ganon? Hindi po ako maaaring magkamali, ma'am. Kitang-kita ko po talaga ang pagkuha niya ng pera sa kaha. Sa sinabi ko ay agad niyang tinawagan ng waiter na tinutukoy ko at tulad nga ng inaasahan ko ay itinanggi niya ang lahat. Aniya ay pamimintang ko lamang daw yon upang mapagtakpan ko ang sarili kong kamalian. Alam mo, napapagod na rin ako sa iyo Siguro nga panahon na para tanggalin na kita. Para mawala na rin ako ng sakit ng ulo. Hindi ko akalaing mas paniniwalaan ni Ma'am Veron ang waiter na nireport ko sa kanya, Papa Dudut. Ma'am, please, huwag niyo pong gawin sa akin to. Ako na lang pong inaasahan ng kapatid at ng nanay ko. Naluluhang pagmamakaawa ko sa kanya. Exactly. Kapag wala ka na rito, mas matututukan mo na ang pamilya mo. Tugon niya sa kabila ng aking pagmamakaawa.
Pero huwag kang mag-alala. Ibibigay ko pa rin sa iyo ang huling sahod mo. Ito na ang huling gabi mo dito sa beer house ko ha. Nagkakaintindihan naman siguro tayo, Agatha, hindi ba? Ang sabi ni Ma'am Veron sabay palaya sa akin. Hindi ko na napigilang maluha sa naging trato sa akin ni Ma'am Veron. Sa nangyaring yon ay hindi ko na napigilang maging emosyonal. Agad kong problema ang ipambubuhay ko kina nanay at kay bunso. Kung saan ako kukuha ng para sa gamutan ni nanay, napaupo na lamang ako sa hagdan sa tapat ng beer house habang iniisip kung paano na kami mabubuhay. Nagulat na lamang ako nang biglang nagring ang cellphone ko. Si Verhel. 2 tawag din niya ang hindi ko nasagot ng oras na yon, pero nang pangatlong tawag niya ay sinagot ko na dahil sa nakukulitan na ako. Bakit ka nagmumukmuk dyan? May problema ka ba? Tanong niya na tila ba nasa malapit lang siya at pinagmamasdan ako. Wala. May iniisip lang ako. Alam kong kailangan mo ng kausap. Andito lang ako sa tapat mo. Etong dark brown na kotseng nakapark sa harap mo. Halika't pag-usapan natin ang problema mo. Handa akong makinig sa iyo, Agatha. At dahil ramdam kong sincero siya, Papa Dudut, ay pinuntahan ko siya. Hindi ko na napigilan pa ang maiyak habang ikinukwento ko sa kanya ang tungkol sa pagkakatanggal ko sa trabaho. Kung paano pasinungalingan ng katrabaho ko ang lahat sa boss naming si Ma'am Veron. Nabanggit ko na rin sa kanya ang pamumroblema ko sa gastusin namin sa bahay. Pumayag ka na kasing magsama tayo eh. Handa akong ibigay ang lahat sa iyo. Muling alok niya sa akin na bahagyang nagpatahan sa akin. Saglit akong napaisip, Papa Dudut. Ano kaya kung tanggapin ko na lamang ang alok niya sa akin nang sa ganoong paraan ay hindi na ako mahirapang buhayin sina nanay at bunso. Hindi pa rin maalis sa akin ang magdalawang isip, Papa Dudut, dahil hindi naman ako yung tipo ng babae na mababang puri. Para kasing binabako na rin ang dangal ko kapag pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Pero kung hindi ko gagawin yon, paano naman ang pangangailangan ng pamilya ko? Sino ba naman ang tatanggap sa akin na first year college lamang ang narating? Pumapayag na ako? Tugon ko kay Verhel. Talaga? Yes, pangako, Agatha. Hindi mo pagsisisihan ang naging desisyon mo. Aniya sabay yakap sa akin ng mahigpit. Lutang pa rin ako ng oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko kasi talaga alam kung ano nga ba ang kalalabasan ng naging desisyon ko. Kinabukasan ay agad nang ipinakita sa akin ni Verhel ang bahay na titirhan namin. Maliit lamang siya pero elegante ang mga kagamitan sa loob. Binigyan din niya ako ng sasakyan na pwede ko raw gamitin anumang oras. Sobra naman ata ito. Hanggat kaya ng pera ko, Agatha. Ibibigay ko sa iyo lahat, maging komportable ka lang sa piling ko. Pero hindi po ako marunong magmaneho. Madali na lang yon. I-enroll kita sa driving school. O kung gusto mo, ako na mismo ang magturo sa iyo. Nakangiting tugon niya. Kinahapunan, Papa Dudut, ay sinamahan niya akong pasyalan si nanay at bunso. Bit-bit namin ang ilan sa mga grocery items, bigas at gamot. Nang matapat na kami sa bahay, ay dati na niya akong sinabihang hindi na niya ako masasamahan sa bahay. Maghihintay na lamang daw siya sa sasakyan. Hindi ko na lamang siya pinilit pa, Papa Dudut. Mainam na rin yon dahil paniguradong magtataka sina nanay at si Maymay kapag nakita nila kami. Hindi ko maiwasang mailang nang mapansin kong nakatingin sa akin ng ilan naming mga kapitbahay. Marahil ay nagtataka sila kung kaninong sasakyan ng aking pinanggalingan.
Hindi nga ba't nagtatrabaho yan sa beer house? Baka naman nakahanap ng mayaman. Alam nyo na. Anila saka sila nagtawanan. Ay oo nga, naka-jackpot ata siya mare. Dinig kong bulungan ng nakasalubong kong dalawang kapitbahay. Hindi ko na lang sila pinansin pa, Papa Dudut, dahil wala rin naman akong mapapala kung papatulang ko sila. Mabuti na lamang at kahit papaano ay napasaya ko si nanay at bunso sa aking pag-uwi. Nang tanungin ako ni Maymay kung saan ako nakakuha ng pinambili ko, ay saglit akong nanahimik. May bago kasi akong pinapasukan. Mas malaki ang kita at mas mabait yung amo ko. Pagdadahilan ko. Tuwing gabi rin ba ang oras ng duty mo, te? Oo, tama, tuwing gabi rin ang duty ko. Kaya wala kang dapat na ipag-alala dahil matutulungan pa rin kita sa pag-aalaga kay nanay. Mabuti naman kung ganon, ate. Masayang tugon ni Maymay. At kahit magkayakap kami noon, Papa Dudut, ay dama ko pa rin ang bigat sa aking dibdib. Kinailangan kong magsinungaling sa kanila para mabuhay ko sila. Ang tanging nais ko lang naman ay magpatuloy ang gamutan ni nanay. Kaya lahat ay gagawin ko para lang sa kanilang pamilya ko. Hindi ko may paliwanag ang kabang nadarama ko sa pagsapit ng unang gabi namin ni Verhel, Papa Dudut. Tila ba dinadagang dibdib ko nang makita ko pa lang ang kamang hihigaan naming dalawa. Gusto kong umiyak sa sobra kong takot pero alam kong wala na akong magagawa pa. Tinupad ni Verhel ang pangako niyang tulong sa pamilya ko at sino ba naman ako para tumanggi kung ano man ang gusto niyang mangyari. Halika na. Tabihan mo na ako dito. Dito ka. Aniya sabay tapik sa spasyo sa kanyang tabi. Pagkaupo ko sa tabi niya ay muli siyang nagsalita. Huwag kang kabahan. Wala namang mangyayari sa atin at hindi rin ako nangangain ng tao, Agatha. Naging malungkot ang sumunod niyang tinig. Nagulat ako sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut. Seryoso ka? Wala kang planong gawin sa akin ngayong gabi? Pagtatakang tanong ko. Wala. Ang gusto ko lang ay may makatabi ako sa pagtulog ko. Seryosong tugon niya. So eto lang ang kapalit ng lahat ng pabor na binigay mo sa akin? Wala na magkapamilya na yung bunso naming anak, hindi na ako tinabihan ng asawa ko sa pagtulog. Inaamin ko namang hindi ako naging perpektong asawa sa kanya nung kabataan namin. Pero hindi ko naman nakalaing yung pagkakamaling yun na ang tuluyang kikitil sa magandang relasyon namin. Pumayag lang siya makipagbalikan sa akin para lang hindi kami matawag na bigong pamilya pero hindi na kami bumalik pa sa dating harmonya ng aming pagsasama. Ito na nga siguro yung karma ko. Maging ang mga anak ko ay lumayo din ang loob sa akin. Bago ka dumating sa buhay ko, Agatha, sobrang lungkot ng buhay ko. Aanin ko naman ang kayamanan kung wala naman akong matawag na pamilya. Sa tuwing tumatawag ako sa mag-ina ko sa ibang bansa, kung hindi busy line ay hindi naman nila sinasagot. Pakiramdam ko talaga'y nawala na ako ng silbi sa pamilya namin. Ang anak ko namang panganay nandito nga pero ayaw naman tumira sa bahay namin. Sana nga namatay na lang ako kasi parang hindi naman ako mahal ng pamilya ko. Bahagya akong naawa nang makita kong bumalong na ang luha sa kanyang mga mata. Kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mukha ng gabing yon. Kaya wala na akong nagawa kundi ang yakapin na lamang siya. Maging ako ay naluha na rin nang maramdaman ko ang kanyang paghagulhol habang magkayakap kami. Mula noon ay naintindihan ko na ang nais na mangyari ni Verhel at yun ay ang magkaroon siya ng makakasama sa kanyang pag-iisa. Inigihan ko ang paglilingkod ko sa kanya na para na rin siyang asawa. Ipinagluluto ko siya,
ipinaglalaba, tinatabihan sa pagtulog pero ni minsan ay walang nangyari sa amin. Bata ka pa, Agatha. Ayokong ako ang maging dahilan ng pagkasira ng kinabukasan mo. Sapat na sa akin na nakakasama kita rito sa munting bahay natin. Hindi na rin lang ako magtatagal sa mundong ito at balang araw, makikilala mo din ang lalaking nararapat para sa'yo. Lalaking nararapat na pag-alayan mo ng buong puso't kaluluwa. Aniya minsan, bago kami matulog. Hindi naman mahigpit sa oras si Vergel at naging maunawain siya sa kalagayan ko, Papa Dudut. May 2 gabi kasing hindi ako nakauwi sa kanya dahil kinakailangan kong i-monitor ang kalagayan ni nanay. Naging maluwag din siya sa pag-aabot ng tulong pinansyal para sa aking ina, bagay na lubos kong pinagpapasalamat. Hindi rin ako nahirapan nang tuparin niya ang isa sa mga naipangako niyang ma-enroll ako sa isang driving school. Sayang nga lang at hindi ko pwedeng ikwento kina nanay at bunso ang tungkol sa pagkakaroon ko ng sasakyan. Panigurado kasing pagdududahan nila ako, lalo na't nakarating na rin sa kanya ang chismis tungkol sa akin. Laking pasasalamat ko pa nga nang malaman kong hindi sila naniniwala sa mga sabi-sabi tungkol sa akin. Para sa amin, nanay, ikaw pa rin ate ang pinakamalinis na uri ng babae. Kaya kung ano man ang sinasabi nila sa'yo, wag mo na lang silang pansinin. Ang importante, alam natin kung ano ang katotohanan. Kampanteng sabi ni Maymay habang hawak ang kamay ni nanay na nakangiti sa akin. Habang naghahaponan kami ni Vergel ay napansin kong tila ba may iniisip siya. Hanggang sa hindi rin siya nakatiis. Nga pala, Agatha, kailangan ko palang mag-flight papunta sa Hong Kong. Bukas ng hapon ang alis ko. Kailangan daw kasi kami mga stockholder sa isang kumpanyang kinakabilangan ko. Hindi kaagad ako nakaimik sa naging paalam niya. Pasensya ka na ha. Gustuhin ko mang isama ka pero hindi pwede eh. Ilan sa mga makakasama ko ay malapit na kilala ng asawa ko. Ano ka ba, okay lang ako? At saka may iba naman sigurong pagkakataon para doon sa pangarap ko. Nakangiting sagot ko. Salamat kung ganon. O heto ang allowance mo nga pala sa 1 buwan ha. Habang wala ako, don't worry. Kung kulang ka, tawagan mo lang ako at ipapadala ko na lang. Ano, 1 buwan ka palang mawawala? Gulat na tanong ko. Oo medyo marami lang kasing kailangang atupagin doon. Sige, tanging naisagot ko sa kanya. Alam ko namang wala ako sa tamang lugar para magreklamo. Hindi naging madali ang unang gabing hindi ko kasama si Vergel sa bahay, Papa Dudut. Pero ganun pa man ay pinapanatili ko pa rin namang maayos ang lahat kahit wala siya. Medyo nakakalungkot pala talagang mag-isa. Kaya ganun na lang siya kung umasam ng makakasama. Kaya kapag ganun ay lumalabas din ako para makapagliwaliw. Hanggang sa maisipan kong mamasyal sa isang mall. Makalipas ang ilang oras ng pag-iikot sa mall, ay laking gulat ko nang madatnang ko ang isang lalaki sa tabi ng sasakyan ko. Kitang-kita kong parang may sinusungkit siya sa pintuan nito kaya naalarma na ako. Saktong may 2 pulis na naglalakad malapit sa parkingan kaya agad ko silang nilapitan. Kuya, patulong naman oh. Mukhang may masamang binabala kasi yung lalaking yun sa sasakyan ko. Kabadong sumbong ko. Kaso nang magbangga ang mata ng pulis at nung mama ay agad siyang nakatakbo. Tanging ang isang police officer na lang ang humabol sa mamang may masamang balak. Ganon na lamang ang gulat ko nang mahuli kong nakangiti sa akin ng isang pulis na naiwan sa kinakaroon na ng sasakyan ko. Ano po bang ginagawa nyo dyan? Hindi nyo po ba tutulungan yung kasama ninyo sa paghuli doon sa tao? Kaya na niya yun, miss.
Wala pang hinabol yun hindi niya nahuli. Nakangising sabi niya na bahagyang nagpairita sa akin. Ayos Imbes na isa ka sa mga tumulong sa mga napapahamak pero kita mo naman. Napaka-relax mo lang dyan. Talaga? Hindi ako nakakatulong? Wow, totoo ba to? Hindi mo ko namumukhaan? Hindi ko pa rin siya maintindihan ng mga oras na yon. Pero habang pinagmamasdan ko siya ay saka ko palang napansin na parang pamilyar nga siya. Ganon na lamang ang hiya ko nang maalala kong siya yung matagal ko nang hinahanap. Yung police officer na minsang nagligtas sa akin, Papa Dudut. Yung police officer na iniligtas ako sa kamay ng mga kalalakihang nagtangkang bastusin ako. Na imbes na pagsamantalahan ako ay iniwan ako sa isang hotel. Hindi talaga ako makapaniwala, Papa Dudut, na muling magkukrus ang landas namin. Nang mamukhaan ko na siya ay pasimple na akong sumakay sa kotse upang sana'y makaiwas na lamang. Hindi ko kasi maiwasan ang mahiya talaga, Papa Dudut. Pero pagkasakay ko sa kotse ay hindi pa rin niya ako tinantanan. Agad niyang kinatok ang bintana ng kotse kaya napilitan na lamang akong pagbuksan siya. Hindi ka man lang ba magpapasalamat sa akin? Hindi pa rin ako makatitig sa kanya ng diretsyo kahit na noon ay magkatapat na ang mukha namin. Hindi ko naman kasi akalaing ikaw yun Mabuti naman at namukhaan mo na ako, ang sabi niya. Siya nga pala, salamat sa ginawa mong pagmamalasakit sa akin noon Oo na, kahit ang siga mong magpasalamat okay na rin. Nakangiting tugon niya. Ilang sandali pa ay nagring ang cellphone niya. Sabi sa'yo magaling yung body ko. Nasa presinto na raw yung lalaking nagtangkang pakialaman yung kotse mo. Kailangan mong magsampa ng kaso para mabigyan ng leksyon yun. Sige, pahitch na rin ako Naiwan ko sa presinto yung sasakyan ko Pakiusap niya na tinanguan ko na lamang. Bahagya akong nailang, Papa Dudut. Alam ko kasing pinag-aaralan niya ang pagmamaneho ko. Aminado naman akong hindi pa ako ganoong kagaling magmaneho. Pero sa kabila ng kaba ko ay inigihan ko pa rin ang pagdadrive. Konting practice pa, makakabisado mo na rin ang pagmamaneho. Relax ka lang kasi, huwag kang high blood. Huling hirit niya nang makarating na kami sa presinto. Hindi ko nagustuhan ang sinabi niyang iyon kaya inirapan ko na lamang siya. Paalis na ako ng presinto nang lapitan ako muli ng sutil na police officer. Hubert nga pala, miss. SPO2 Hubert. Aniya sabay alok ng kanyang palad. At dahil dama ko namang seryoso na siya ay nagpakilala na rin ako. Ingat nga pala sa pagmamaneho Medyo kabado ka pa kasi Nangiinsulto ka ba? Pagsusungit ko. Uy, hindi Gusto mo tulungan pa kitang mas lalong mahasa sa kaalaman mo sa pagdadrive Talaga? Baka mamaya mas magaling pa ako sa iyo Pilyang tugon ko sa kanya saka kami nagpalitan ng number. Kinagabihan pa lang noon, Papa Dudut, ay nagkulitan na kami sa text. At kahit papaano ay naikwento na rin niya sa akin ang buhay niya. Bata pa lamang siya nang iwanan siya ng kanyang ina sa pangangalaga ng kanyang ama. Nakakatawa nga Pinabinyagan niya ako gamit ang apelyido niya tapos iiwanan pala ako sa papa ko. Aniya sa text. Hindi rin niya kasundo ang bagong pamilya ng kanyang ama kaya nang maging pulis na siya ay nilisan na niya ang bahay nila para makapamuhay na mag-isa. Nagkaroon na rin daw siya ng kasintahan pero hindi rin sila nagtagal dahil niloko lang siya ng babae. Mula noon ay naging magkaibigan na kami ni Hubert, Papa Dudut. Madalas na rin niya akong tawagan at kumustahin. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong pinuntahan sa tirahan namin ni Vergel. Wala kasi talaga akong planong banggitin ang tungkol sa address ko
at manghang-mangha siya nang malaman niyang bukod sa sasakyan na gamit ko ay may bahay na rin ako. Hinayaan ko na lang yon na yon ang paniwalaan niya na akin nga lahat, Papa Dudut, dahil ayaw kong malaman niya ang katotohanan. Sinasabi ko na nga bang hindi ka katulad ng iniisip ng kabaro ko noon? Inakala niya kasi nagtatrabaho ka sa beer house bilang, alam mo na. Oo, galing ako ng beer house ng gabing yon, pero bilang customer. Hindi dahil sa ganon ako pagsisinungalin ko. Oo, Papa Dudut. Nagsinungalin ako kay Hubert. Kinailangan kong gawin yon para hindi niya ako layuan at pandirian. Masaya ako tuwing kasama ko si Hubert, Papa Dudut, at halos pareho lang kasi kami ng trip pagdating sa pagkain. Hilig din niyang lantakan ang gravy sa mga food chain na katulad ko at madalas na rin kaming manood ng sine sa tuwing day off niya. Kung kagwapuhan naman ang pag-uusapan ay may ibubuga din naman siya. Ang isa pang nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging maginoo niya na medyo bastos. Kapag magkasama kami ni Hubert, Papa Dudut, ay sinasadya kong iwasan ang mga tawag ni Verhel. Pero sa kabila noon ay thankful ako kasi wala pa rin siyang minte sa pagpapadala ng pera sa akin. Habang wala si Verhel, Papa Dudut, ay naging abala ko kay Hubert. At may mga pagkakataon pang inaabot na siya ng gabi sa bahay namin ni Verhel. Ang saya sana kung girlfriend na kita, no? Pabirong sabi niya dahilan para matigilan ako. O bakit? May nasabi ba akong mali? Dugtong niya. Wala naman. Nagulat lang ako siguro, parang wrong timing lang kasi yung biro mo eh. Bakit naman? Hindi naman biro yun ah. May magagalit ba kung maging girlfriend na kita someday? Malabong mangyari yon. Alam mo, tulungan mo na lang akong ligpitin tong kalat natin. Pasimpleng pagwawala ko sa kanya pero nagulat ako nang bigla niyang hawakan ng kamay ko. Agatha, seryoso ako. Gusto kita. Mula nang makilala kita, naging masaya ang bawat araw ko. Masaya ako tuwing ikaw ang kasama ko. Okay lang ba kung ligawan kita? Okay lang naman, Hubert. Sa naisagot ko ay agad niyang hinagka ng kamay ko na hawak-hawak niya. Nang yakapin na niya ako, Papa Dudut, ay bigla ko naalala si Verhel. Alam kong tanggap niyang walang patutunguhan ng pagsasama namin pero parang napaka-unfair lang kasi sa part niya ang ginagawa kong pagpapaligaw. Bahala na. Kaako na lang sa aking sarili ng oras na yon. At niligawan nga ako ni Hubert, Papa Dudut. Walang araw noon na hindi niya ako sinuyo. Bukod sa pagiging maalalahanin niya ay dama ko rin ang senseridad niya. May mga pagkakataon kasi ang sinasamahan niya rin ako sa mga lakad ko kahit na masama ang pakiramdam niya. Naipakilala ko na rin siya bilang manliligaw ko kina nanay at kay bunso at wala namang naging kaso sa kanila kung nagpapaligaw ako. Panay nga ang ngiti sa amin ni Maymay sa tuwing nahuhuli niya kaming magkausap ni Hubert. Thank you, Agatha, ha? Kasi kahit nanliligaw pa lang ako sa iyo pinakilala mo na ako sa pamilya mo. Aniya na tinugunan ko na lamang ng ngiti. Siya nga pala, bakit pala hindi mo pa sila isama sa bahay mo sa bayan? Hindi ko napaghandaan ang tanong niyang yon, Papa Dudut. Ayaw ni nanay. Mas gusto raw kasi niya rito, masariwa daw ang hangin. Pagdadahilan ko na lang sa kanya. Isa lang yun sa mga pagsisinungaling ko kay Hubert sa tunay kong kalagayan. Natatakot akong malaman niya ang tunay kong sitwasyon. At kahit na sabihin nating walang nangyayari sa amin ni Verhel, alam kong huhusgahan din ako ni Hubert
pagdating ng panahon. Kaya hanggat kaya ko ay iniigihan ko na lamang ang pagsisinungalin sa kanya. Oo Papa Dudut, kinakabahan na akong dumating ang araw na yon dahil sa totoo lang ay may nararamdaman ako kay Hubert. Siya pa lang kasi ang kauna-unahang lalaki nagpadama sa akin ng tunay na pagmamahal. Sa tuwing pinaparamdam niyang walang pwedeng makasakit sa akin kapag magkasama kami, sa tuwing inaalala niya ako kapag hindi kami magkasama. Sabi ko naman kasi sa iyo sagutin mo na ako para kapag ganitong natatakot ka dyan masasamahan na kita. Ikaw matutulog dito? Wag na, baka kasi. Teka, hulaan ko ha. Kahit na magkausap lang kami noon sa cellphone ay napapangiti pa rin ako sa biro niya. Uy, feeling ka ha, pero alam mo sa totoo lang hindi ka naman mahirap mahalin. Uy, mahal mo na ako no. Umaming ka na, nahuli na kita. Ang kapal nito. Nang mapansin ko ng pananahimik niya ay agad na akong bumawi. Sige na nga, oo na Hubert. Sinasagot na kita. Ha? Baka naman napipilitan ka lang. Patampong tugon niya. Hindi nga, sinasagot na talaga kita. Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko. Pero yung totoo Agatha, pinasaya mo ko ng sobra. Dugtong niya sabay hiyaw sa kabilang linya. Sobrang saya ko lang ng gabing yon Papa Dudut dahil officially ay kami na nga ng lalaking pinakamamahal ko. Ipinaalam ko na rin kina nanay at bunso ang pagkakasagot ko kay Hubert. Lubos ko rin kinatuwa ang pagpapahalaga ni Hubert sa pamilya ko at kahit papaano ay nararamdaman kong may malasakit na rin siya sa aking pamilya lalo na kay nanay. Dahil kay Hubert ay naipasyal ko na rin sila sa mall at kung saan-saan pa. Siya kasi ang nakakatuwang namin sa pagbubuhat at sa pagtutulak sa wheelchair ni nanay. Kahit hindi nakakapagsalita ang nanay mo babe, nakikita ko sa mga mata niyang masaya siya para sa atin. Salamat ulit ha. Salamat saan? Salamat kasi itinuring niyo akong parang parte na rin ng pamilya ninyo. Agad kong naunawaan ang sentimentong yon ni Hubert kaya nginitian ko na lamang siya. Bata pa lang siya ay iniwan na siya ng kanyang ina at habang ang kanyang ama naman ay may bago ng pamilya. Kaya hindi ko rin siya masisisi kung bakit gano'n na lamang siya kauhaw sa pagkakataon ng magkaroon ng masayang pamilya. Habang magkausap kami ni Hubert ay nagulat ako nang mag-ring ang cellphone ko sa tawag ni Verhel. Sa kagustuhan kong tumigil na ang pagriring ay naisipan kong isilent ito ngunit aksidente ko namang nasagot ang tawag kaya wala na akong choice kundi ang kausapin na lamang siya. Kumusta ka na dyan? Ilang tawag ko na ang hindi mo nasasagot kaya nagwo-worry na ako. Pasensya na ha. Minsan kasi nakakatulugan ko na yung cellphone ko sa kakabantay kay nanay. Ganon ba? Alam mo sobrang lungkot ko dito. Kung pwede nga lang kitang isama dito Paano ba naman kasi lagi na ako mag-isa sa hotel? Marami pa siyang kwento noon Papa Dudut pero hindi ko na masyadong naintindihan sa pag-aalala kong makahalata si Hubert sa kausap ko sa cellphone. Hindi bali at malapit naman akong umuwi dyan at makakasama na kitang muli Agatha. Hindi na ako muling malulungkot. Aniya nang makita kong papalapit na sa kinakaroon ako si Hubert ay nagpanggap na lamang akong malabo na ang linya. Hello? Pasensya na kasi mahina na ata yung signal nyo dyan. Hello? Sabay patay ng linya ni Verhel. Mabuti na lamang at agad kong naibaba ang tawag bago pa makarating sa kinakaroonan ko si Hubert. Nang tanungin niya kung sino ang kausap ko ay idinahilan ko na lamang na hindi ko kilala kaya binabaan ko na. Nga pala, nag-text nga pala yung kabady ko na nag-iimbita kasi birthday ng anak niya.
Gusto mo bang sumama? Huwag kang mag-alala. Eat and run lang tayo doon kung sakali. Eat and run? Oo, kakain tayo tapos takbo. Uwi na. Dahil sa natuwa ako sa biro niya ay pumayag na akong samahan siya. Naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ng mga kapwa niya pulis. Meron pa yung tinutokso nila ako na babaero daw si Hubert pero alam ko namang pawang biro lamang ang lahat. Nakakwentuhan ko rin ang ilan sa mga kasama niyang babaeng pulis hanggang sa nagkaalukan na uminom. Nagawa ko pang pagbigyan ng unang basong alok nila pero dahil sa dami ng aming napagkwentuhan ay hindi ko na namalayang naparami na pala ako ng inom, Papa Dudut. Namalayan ko na lamang yung naramdaman kong tila dinuduyan na ako. Kaya naman agad na akong lumapit kay Hubert na oras na yon para sana ay magpahatid na ako sa kanya. Ngunit hindi pa man ako tuluyang nakakalapit sa kanya ay bahagya na akong natumba sa tabi ng lamisita. Nang makita ako ng isa sa mga kalalakihan ay agad niyang tinapik si Hubert upang alalayan ako. Okay ka lang ba, babe? Naku, bakit parang naparami ka ata ng inom? Pasensya ka na, Hubert, ha? Napasarap lang ang kwentuhan namin eh. Kaya siguro naparami ang inom. Iuwi na kita, ha? Pagkasabi niyang yon ay napasandal na ako sa balikat niya, sa kanya ako binuhat. Hindi ko na rin namalayan ang naging biyahe namin pauwi. Sunod ko na lamang namalayan ang pagpasok niya sa akin sa isang silid. Matapos niya akong ihiga ay naramdaman ko na rin siyang humiga sa tabi ko. Pasensya ka na, babe, ha? Hindi ko naman nakalaing mapaparami ako ng inom. Nakakahiya ako. Okay lang yun, babe. Buti na lang pala at hindi pa ako tinatamaan ng nainom ko. Kung nagkataon pala edi pareho tayong hindi nakauwi. Sabi niya sa katawa. At kahit hiloko ng oras na yon, Papa Dudut, ay kitang kita ko ang kagwapuhan ni Hubert habang tumatawa. Ang gwapo naman ng babe ko. Pagkasabi ko noon ay napahinto siya ng tawa saka ako tinitigan. Talaga? Ikaw nga dyan eh. Maganda ka pa rin pala kahit nalasing ka. Bolero. Kako saka ako tumalikod sa kanya. Makalipas ang ilang sandali pa ay pasimple siyang lumapit sa akin upang yakapin ako. At kahit nakatalikod ako noon, Papa Dudut, ay damang-dama ko ang init ng kanyang buong katawan. Maya-maya pa'y dahan-dahan na niyang dinampi ang mga labi niya sa batok ko. Hindi ko maipaliwanag ang idinulot sa aking sensasyon ng ginawa niya. Nang hawakan ko ang kamay niya, ay bahagyang humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Nang harapin ko siya ay nagtapat na ang aming mga mata. Alam mo ba na ngayon lang ako naging masaya ng ganito? Pabulong na sabi niya. Mahal na mahal kita, Hubert. Ikaw pa lang ang kauna-unahang lalaking minahal ko. Pagkasabi ko noon ay sa kanya ako hinagkan sa aking labi. Nagtagal din ng ilang segundo ang halikang yon. Hanggang sa namalayan ko na lamang ang sarili kong nagpapaubaya sa mga ginagawa niya. Hindi ko na rin nagawang kontrahin ng unti-unti niyang pagtanggal ng aking suot. At kahit kabado ako, Papa Dudut, ay pinagkatiwala ko pa rin ang buong-buong sarili ko kay Hubert. Mahal na mahal kita, Agatha. Mahal na mahal? Bulong niya sa aking tenga sa kalagitnaan noon. At sa bawat sandali sa piling niya, ng gabing yon, Papa Dudut, ay langit ang aking nararamdaman. Pagkagising ko kinaumagahan, Papa Dudut, ay namulatan kong pinagmamasdan ako ni Hubert.
Agad kong tinakpan ng kumot ang mukha ko sa sobra kong hiya sa kanya. Tanging kumot na lamang kasi ang nagsisilbing balot ko sa katawan ng umagang yon. Kaya naman hindi ko na talaga alam kung paano ko siya haharapin. "Good morning, kamahalan. Kumusta ang tulog natin?" Pagbati niya habang sinusubukan niyang hilahin ang kumot. "Okay lang naman." "Talaga? Parang hindi nga tayo natulog magdamag eh." Pang-asar niya dahilan para muli ko siyang talikuran. "Ayan ka na naman. Tinatalikuran mo na naman ako eh." Alam ko na. Gusto mo ng round 2 no?" Muling banat niya sabay kiliti sa aking tagiliran. Ang mga sumunod na tagpo ay puro tawanan na sa pagitan naming dalawa. Wala akong naging pagsisisi sa mga nangyari, Papa Dudut. Dama ko mula sa aking puso na sa tamang lalaki ko inalay ang sarili ko. Mula nang may mangyari sa amin ay mas lalo pang tumibay ang aming relasyon. Habang palalim ng palalim ang relasyon namin ni Hubert ay saka naman pausbong ng pausbong yung takot sa dibdib ko. Paano na lamang kapag nalaman niya ang tungkol kay Verhel. Nalalapit na rin kasi ang pagbabalik niya mula sa Hong Kong. Kaya problemado ako kung paano ko palulusutan ang mga susunod na araw kay Hubert. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko, Papa Dudut. Isang araw pagka-uwi ko ng tinitirhan namin ni Verhel ay nagulat ako sa biglang pagbukas ng ilaw sa sala. Surprise! I'm home! Hindi ko talaga inaasahang mapapaaga ang uwi niya. "Oh, andito ka na pala. Napaaga ah." "Oo, gustong gusto na kitang makita eh. Hindi ka ba masayang nagbalik na ako?" Tanong niya habang hawak ang mga kamay ko. Syempre naman masaya ako at nagbalik ka na." Pagkukunwari ko kay Verhel. Nang gabing yon ay text at tawag naman ni Hubert ang aking iniiwasan. Kahit papaano ay nagawa ko pa siyang replyan bago ako tuluyang nalobat. "Mahal, uuwi muna ako kina nanay sa Benguet ha, importante lang." Ang text ko sa kanya. "Ha? Biglaan naman ata, mahal. Text na lang kita kapag nakabalik na ako ha." "Sige, basta mag-ingat ka lagi, mahal ko." Nakapasok pa ang isang tawag niya ngunit hindi ko na nasagot dahil tuluyan nang nag-shutdown ang cellphone ko. Nagawa ko yon habang nasa loob ako ng shower room, Papa Dudut. Sinasadya kong wag munang i-charge ang cellphone ko upang makaiwas sa pangungulit ni Hubert. Tulala ako ng gabing yon. Habang katabi ko si Verhel ay si Hubert ang laman ng isipan ko. Ilang araw na hirap ang aking kalooban sa pagkukunwari kay Verhel. Ilang paanyaya rin niya ang tinanggihan ko sa takot kong makita kami ni Hubert. Pero lingid sa aking kaalaman na sa kabila ng aking pagkukunwari ay napapansin na pala ako ni Verhel. Habang naghahaponan kami ay kapansin-pansin ang pananahimik niya. Sinusubukan ko naman siyang kausapin kaso'y hindi ako nakaimik pa nang magsalita siya. "May iba ka na ba? Sabihin mo sa akin, Agatha. May ibang lalaki ka na ba dyan sa puso mo?" Dugtong pa niya. "Ha? Saan mo nabalitaan yan? Basta sagutin mo na lang ang tanong ko." Pagtataas niya ng boses dahilan para kabahan ako. "Hindi ba ikaw na rin ang may sabi na balang araw makikilala ko rin yung lalaking..." "So nahanap mo na siya, ganun ba? Tapos ang kasunod nito, Agatha, iiwanan mo na ako, ganun ba?" "Hindi naman sa ganun, Verhel. Wala naman akong planong ilihim sa iyo ang tungkol sa amin." "Pareho ka rin pala nila. Iiwanan mo din ako?" Maluhaluhang sabi niya.
Huwag mo naman sanang isipin yan. Alam mo namang wala talagang namamagitan sa atin, di ba? Bakit? Kulang pa bang lahat ng ibinigay ko? Sabihin mo lang at dadagdagan ko. Sa simula't sa pool alam mo kung bakit ko tinanggap yung alok mo sa akin. Verhel, buhay ng nanay ko nakasalalay dito at alam mo yan. Tinanggap ko ang lahat ng tulong mo sa pag-aakalang naiintindihan mo ko pero sa tono ng pananalita mo ngayon parang binibili mo na pala ako Oo, pumayag akong tabihan ka gabi-gabi pero hindi bilang kapalit ng mga ibinibigay mo. Pumayag ako dahil naiintindihan ko ang hinaing mo sa pamilya mo. Verhel, paano naman ako? Ang kaligayahan ko. Siguro mas mabuti pang itigil na natin to. Akmang tatalikuran ko na siya nang hawakan niya ang braso ko. Sorry Agatha. Hindi ko naman sinasadyang saktan ka. Huwag mo kong iwanan please. Ang sabi niya habang sinusubukan akong pigilan sa pag-alis. Habang sinusubukan kong kumawala sa pagkakahawak niya, ay bigla na lang nanikip ang dibdib niya. Sobra akong natakot nang makita kong hawak niya ang dibdib niya na para bang hirap na siya sa paghinga. Maswerteng naidala ko pa siya kaagad sa pinakamalapit na ospital ng gabing yon, Papa Dudut. Habang inaasikaso siya ng mga doktor ay agad na akong lumayo habang hawak ko ang cellphone ni Verhel ay agad kong tinignan ang laman ng kanyang inbox. Nagbabaka sakaling may makita akong pwede kong sabihan ng kalagayan niya hanggang sa makita ko ang mga text niya sa isang number na nakapangalan ng son o anak na lalaki sa Tagalog. Doon ko nakita ang ilan sa mga text ni Verhel sa anak niya na ni isa'y wala man lang na replyan. Pero nang gabing yon ay sumubok pa rin akong teksa ng number na yon gamit ang cellphone ni Verhel. Pumunta ka rito sa ospital ngayon din. Nasa bingit ng kamatayan ng iyong tatay. Pagkasend ko ng text ko ay agad kong sinurrender sa nurse na umaasikaso kay Verhel ang cellphone niya. Sa may fire exit na rin ako dumaan para palabas na ng ospital. Baka kasi makita pa ako ng anak niya kapag nagkataon. Pababa na ako ng hagdan nang sunod ko namang tinawagan si Hubert gamit ang cellphone ko. Pagkasagot niya ay batid kong tila nagmamadali siya. Tawagan na lang kita mamaya, mahal. May emergency lang akong lakad ha? Ha? Anong emergency yan? May operasyon lang akong pupuntahan, mahal. Sige na, tatawagan na lang kita mamaya, bye. Tugon niya bago tuluyang naputol ang linya. At dahil sa wala akong makausap noon ay lumabas muna ako ng ospital. Gusto ko sanang makalanghap muna ng sariwang hangin. Pero sa aking pagpapahangin ay napatayo na lamang ako nang mamukhaan ko ang lalaking nagmamadaling pumasok ng ospital. Walang iba kundi si Hubert. Sa mga nakita ko, Papa Dudut, ay kung ano-anong katanungan na ang tumatakbo sa aking isipan. Kung anong ginagawa ni Hubert sa ospital. Parte ba yon ng operasyon na nabanggit niya sa akin? Panahon na para ba malaman ni Hubert ang tungkol sa amin ni Verhel? Sa takot kong makita niya ako, Papa Dudut, ay sinadya kong mag-commute muna sa pag-uwi ko ng bahay. Kinagabihan noon ay nagulat ako nang marinig kong may kumakatok sa pintuan. Nang buksan ko ang pintuan, ay si Hubert na luhaan ang bumungad sa akin. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ko siya sasalubungin. Hindi ko rin kasi alam kung anong pinagdadaanan niya. Mahal? Okay ka lang? Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Pag-aalalang tanong ko sa kanya. Ang buong akala ko ay galit ako sa kanya. Pero nang makita ko siya kanina, nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko pala kayang mawala siya. Mahal ko pala siya kahit papaano. Mahal ko pala ang ama ko.
Hindi ko pala kayang mawala siya sa buhay ko, mahal. At kahit na naguguluhan ako, Papa Dudut, ay nagawa ko pa rin siyang yakapin para mapagaan ang loob niya. Paano na lamang kung huli na pala sa amin ang lahat? Paano kung walang babaeng ng magandang loob na dalhin siya sa ospital? Sa sunod-sunod na sabi ni Hubert, Papa Dudut, ay napatigil ako sa paghahagod ng likod niya. Yung papa mukha mo nasa ospital ngayon? Paglilinaw na tanong ko. Oo, mahal. Inatake ng sakit sa puso. Hindi ko na maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko ng oras na yon. Kung hindi mo mamasamain, mahal, pwede ko bang makita ang picture ng papa mo? At tama nga ang kutob ko, Papa Dudut, na si Hubert at si Verhel ay mag-ama. Tila biglang gumuho ang mundo ko sa mga nalaman ko ng gabing yon. Pero sa kabila noon ay sinubukan ko pa ring magpakalma sa harap ni Hubert. Hindi lingid sa kalaman ko ang galit ni Hubert sa pangalawang pamilya ni Verhel. Ano pa kaya kapag nalaman niyang nagsasama kami ng ama niya sa iisang bubong? Kahit magkausap kami ni Hubert noon ay lutang pa rin ang aking isipan, Papa Dudut. Hiyang-hiya ako sa sarili ko at hindi ko rin alam kung sa papaanong paraan ko lulusutan ang napasok kong gusot. Isa pa sa pinoproblema ko ay kung paano ko sasabihin kay Hubert ang katotohanan. May katuturan pa kaya ang lahat ng pinagsamahan namin kapag nalaman niya ang lahat? Gulong-gulo ako, Papa Dudut. Ilang gabi rin akong hindi nakatulog sa kakaisip sa sitwasyon ko. Mahal, pwede mo ba akong samahan bukas? Nagising na raw kasi si Papa Gusto ko sanang puntahan siya nang may pakilala kita. For sure magiging masaya yon kapag nalaman niya na may girlfriend na ako. Minsang aya sa akin ni Hubert. Pasensya ka na, mahal. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko. Ikaw na lang siguro munang magpunta sa kanya para makapag-usap kayo ng masinsinan. Pagdadahilan ko na agad naman niyang naunawaan. Ang buong akala ko, Papa Dudut, ay sapat na ang lahat ng ginawa ko para makatakas sa komplikasyon sa pagitan naming tatlo. Pero nagkamali ako. Inagabihan kasi noon ay nagulat ako sa biglang pagbabalik ni Hubert sa bahay. O mahal, akala ko ba hindi magandang pakiramdam mo? Bakit naglilinis ka dyan? Baka mabinat ka niyan? Pag-aalalang tanong niya. Medyo okay na ako, mahal, kasi naisipan ko maglinis muna dito, pampalipas oras lang. Tamang-tama. Para sa pag-uwi ni Papa malinis na ang bahay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa naging pagdidiin niya. Sa naging tono niya, Papa Dudut, ay alam kong wala na akong kawala pa. Dahil alam na ni Hubert ang lahat. Naluhan na lamang ako sa sobrang hiya ko kay Hubert at hindi ko siya matitigan ng diretsyo ng mga oras na yon. Ang buong akala ko, malinis kang babae. Minahal kita ng buong buo, Agatha. Pero wala ka rin palang pinagkaiba sa ibang babaeng kinakamuhian ko. Hubert, please makinig ka sa akin. Walang namamagitan sa amin ng papa mo, maniwala ka. At sa tingin mo, ganun lang kadaling maniwala. Tama na, Agatha. At dahil hindi ka ibabahay ng isang mayamang lalaki na walang kapalit, hindi pwedeng lumipas ang isang gabi sa loob ng bahay na ito na walang nagaganap sa inyo. Bakit hindi mo pa kasi aminin na isa kang babaeng bayaran? Isa kang babaeng mababa ang puri. Sa sakit ng mga sinabi niya sa akin, Papa Dudut, ay hindi ko na naawat ang sarili kong masampal siya. Kahit iharap mo sa akin ngayon ang papa mo, Hubert, kaya kong patunayan sa iyong nagkakamali ka. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, oo,
Tinanggap ko lahat ng perang ibinibigay ng papa mo sa kagustuhan kong maisalba ang buhay ng nanay ko. Malala noon ang kalagayan niya at maaari niyang ikamatay yun. Kung hindi ako nakagawa ng paraan at ang papa mo ang naging katuwang ko para maiayos ang kalagayan ni nanay. At kapalit noon ay ang pagsiping sa papa ko, ganun ba? Ang buong akala ko rin ay ganun ang mangyayari, Hubert. Nagagamitin niya ang katawan ko bilang kabayaran sa mga naitulong niya sa amin. Pero hindi, Hubert eh. Malungkot lang ang papa mo sa pag-iisa niya. Kaya niya ako kinakailangan. At sa maniwala at sa hindi, walang nangyari sa amin ang papa mo. Sinungaling? Hubert, alam nating pareho na ikaw lang ang kauna-unahang lalaking nakaangkin sa akin. Sa huling nasabi ko ay agad siyang natigilan at tila natauhan. Huwag mo sanang isipin ginagamit ko ang papa mo dahil mula nang malaman ko ang kwento ng buhay niya ay nagmalasakit na ako kaagad sa nararamdaman niya. Alam ng Diyos, Hubert, na pinapahalagahan ko rin ang pagkakaibigan namin ng ama mo. At huwag kang mag-alala. Aalis na lang ako sa bahay na ito. At yung mga naibigay niya sa akin susubukan kong bayaran kapag nakahanap na ako ng matinong trabaho. Pagtalikod ko ay agad niyang hinila ako upang yakapin ng mahigpit. Sorry mahal. Sorry sa mga nasabi ko. Patawarin mo ako. Sinabi din naman sa akin ni Papa ang lahat ng yang kanina pero hindi kaagad ako naniwala sa sobrang galit ko. Kasalanan ko rin naman ang lahat ng mga nangyari kay Papa. Sa galit ko ay tuluyan kong nilayo ang loob ko sa kanya. Tuluyan kong sinara ang pintuan ng pagkakataon para magkaayos kami. At pinagsisisihan ko na ang lahat ng iyon nang makita kong nasa bingit siya ng kamatayan. Salamat sa iyo mahal kundi dahil sa iyo ay marahil ay huli na ang lahat para makapagsimula kaming muli ng papa ko. Maluhaluhang sabi ni Hubert habang yakap niya ako. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay naisaayos na rin ang lahat sa pagitan namin ni Hubert maging ni Papa Vergel. Tama ang pagkakabasa niyo, Papa Dudut. Papa na ang tawag ko kay Vergel dahil kasal na kami ni Hubert. Tanggap na rin niya ang lahat sa amin ni Hubert. Salamat, Agatha. Salamat sa pamilyang ibinigay mo sa akin. Dahil sa iyo kaya nagkaayos kami ng anak ko. At least, ngayon ay hindi na ako malulungkot pa sa pagdating mo sa buhay ko. Hindi lang anak ko ang bumalik sa akin dahil may bonus pa akong apo ngayon. Nakangiting sabi ni Vergel habang haplos ang tiyan ko. 8 buwan na kasi habang nagdadalang tao ako. At si nanay naman kahit papaano ay bumuti na rin ang kalagayan dahil sa nakakalakad na siya, Papa Dudut. Masaya rin siyang nakabalik muli sa pagsamba sa Panginoon tuwing linggo kasama kami ni Hubert at ni Bunso. Pagkatapos kong manganak ay plano kong tapusin ang aking pag-aaral para na rin makatulong sa asawa ko balang araw. Oo, mula siya sa may kayang pamilya pero siya kasi yung tipo ng tao na ayaw iasang lahat sa papa niya. Tumatanggap din siya ng tulong mula sa ama niya pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Ganon pa man ay inuunawa na lang siya ni Papa Vergel. Hindi biro ang pinagdaanan ko, Papa Dudut, pero isa lang ang napatunayan ko. Na kapag pinaubaya mo pala sa Panginoon ang buhay mo, everything will fall into right places. Huwag ka lang magdududa sa kanya bagkos ay pagkatiwalaan mo lang siya ng buong puso. Dahil hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo makakayanan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo, Papa Dudut, at sana kapag binasa ito ay huwag mataon na nasa delivery room ako. Joke lang po. Alam ko naman na kapag nagkataon ay makakahingi pa rin ako ng kopya sa inyo. Sana'y marami po kayong ma-inspire sa inyong napakasikat na programang Barangay Love Stories. Lubos na gumagalang ang inyong kabarangay,
Agatha. Maraming salamat Agatha for sending your barangay love stories. Nakakatuwang malaman na sa kwento po ni Agatha, kahit halos parang wala nang magandang pupuntahan ang buhay niya, ay naibigay pa rin sa kanya ng Diyos sa mga tamang taong dapat niyang makilala para mahalin siya at mapaganda ang buhay niya. Sa mga kapuso natin na may mga pinagdadaanan, hindi pa huli ang lahat. May plano ang Panginoon kung bakit ka dumaranas ng paghihirap ngayon. Walang problemang hindi mo kakayanin kaya ibinibigay ng Diyos sa iyo ang mga pagsubok na yan. At sa huli, pagtatagumpayan mo. Hanggang sa susunod mga kapuso, ang inyong pong kwentong napakinggan ay sa direksyon ni Michelle Batan. Ang ating theme song na Alaala ay inawit naman ni Jimmy Jurado, ni Joe Peril at ni JB Ramos. Ako po ang inyong papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.